May pinaiyak na naman si Inday Sara dahil nung araw ng kagitingan nung Huwebes, kahapon po yan kasi Biyernes ngayon eh. O Sabado na. Kasi nung Huwebes, araw ng kagitingan, Day of Valor, si Inday Sara ay bumalik ng Davao para pasinayaan yung yang ano na yan, isang mahalagang okasyon sa bayang Pilipinas dahil inaano diyan, kine-commemorate yung tapang ng mga kaano natin, ng mga ninuno natin na lumaban sa Amerikano, sa Hapon, sa mga Kastila, yan. Oh, so nandiyan dyan si Inday Sara para pasinayaan yan at nakita niyo naman presko. Nakita niyo yung energy secretary natin si Roque, mukha ng merong 50 apo. Biglang nagsitandaan yung mga cabinet secretary ni Bongbong. Hirap kasi maging cabinet secretary ka tapos walang direksyon. Ang hirap na kaya nagmumukhang tanga yan sila Roque at kung sino-sino pa. Kahit yan si Gatchalian kaya nagmumukhang tanga rin sa kanyang pagbibigay ng ayuda kasi wala naman talagang direksyon, wala namang binibigay na utos yung presidente. Bahala sila sa buhay nila, kanya-kanya, kaya labo-labo. O kita naman ng Inday Sara natin, lahat bumabanat dyan. Bumabanat ang mga senador, mga congressman, mga makakaliwa, lahat. Pero kitang-kita nyo naman presko, di ba? Unbothered. Ayan, kaya pakinggan natin yung kanyang mga pang-uurat. Ang galing talaga nito ni Inday Sara. Minsan nang magsalita, bumubula ang bibig ng mga taga Malacanang. Nagbigay lang siya ng mga ilang salita patungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas, nagsipag-iyakan na sila. O Inday, ano ba masasabi mo dito sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas? Panoorin natin 'tong mga bossing at sabay-sabay nating tawanan. Etong mga bumubula ang bibig ngayon na mga tagapagtanggol ng pinakatangang presidente sa buong mundo. Pasok? Sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Ma'am, with regards sa itong araw ng kagitingan, how crucial it is, ma'am, nga taliwala sa kadugay na sa panahon, ma'am, nung sakripisyo itong mga war veteran that we will continue to remember their sacrifice. Yan, nagsalita si Inday Sara dahil ang pinag-uusapan dito yung katapangan ng mga war veteran. So, saan nangyayari ngayon sa bayan natin Pilipinas? Sa tingin ba ninyo, yung mga sakripisyo nung mga namatay na mga lumaban sa katiwalian, lumaban sa mga mananakop, lumaban sa mga Hapon, sa mga Amerikano nung panahon na sinasakop tayo. Sa tingin ba ninyo, saan nangyayari ngayon? Yung mga namatay, nagsakripisyo ng buhay, sa tingin nyo masaya sila? Yung mga buhay ngayon na nandiyan pa, sa tingin nyo masaya sila sa nangyayari sa atin? Hindi ba? Tingnan mo, yung mga nanakop sa atin, yung mga bumalahura sa atin, sumakop sa bayang Pilipinas, yun ang kinakampihan natin ngayon. Amerikano, di ba? Mga Hapon. Although yung Hapon, wala naman silang interest sa Pilipinas, pero mainly yung mga Amerikano. Interest ng mga Amerikano. Samantalang ang daming pinatay ng mga Amerikano nung panahon, ang daming mga Pilipino ang pinatay ng mga yan. Hindi ba? Ang galing-galing nga ni Pangulong Duterte kasi hindi niya nakalimutan yung mga krimen na ginawa ng Amerika sa bayang Pilipinas. Meron silang ninakaw ng mga kampana sa atin, the Balanggi Gabel. Grabe daw yun. Yung pagkuha nila doon sa Balanggi Gabel na yun, ang dami daw nilang minasakir na kung saan nandiyan yung mga kampana na yan, yung mga tao dyan minasakir daw nila. Hindi nakalimutan ni Pangulong Duterte yun. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Binawi niya yung mga kampana na yun at nabawi niya yung 2 kampana yun. So tinuligsa ni Pangulo, yan. Di ba? So si Pangulong Duterte, nung siya yung presidente, nagbigay siya ng pugay sa lahat ng mga nagsasakripisyo sa bayan. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ang foreign policy ni Pangulong Duterte is Filipino first policy. Wala siyang pakialam sa interest ng Amerika, interest ng China, interest ng Japan at kung sino-sino pa. May pakialam si Pangulong Duterte saan? Sa interest ng mga Pilipino. Kaya anong ginawa ni Pangulong Duterte? Minamaliit tayo ng Amerikano, hinahawakan tayo ng Amerikano sa leeg. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Tinabla niya yung mga Amerikano. Nagalit ang Amerikano. Sabi ng Amerikano, hindi ko kayo bibigyan ng armas. Sabi ni Pangulong Duterte, di wag. Ulul. Kung ayaw mo, wag mo. Tanggalin niyang visiting forces agreement. Kayo lang naman na natututo sa amin. Wala naman kami natututunan sa mga itinuturo nyo. Mantakin mo, ituturo sa atin ng Amerika dyan sa visiting forces agreement kung paano gumamit ng mga high-tech na gamit. Wala naman tayo nun. Buti sana kung binibigyan nila tayo nun.
Ang ginagawa nila, nagvi-visiting forces agreement, ano, tapos nag-ano tayo, balikatan exercises. Tapos pinapagamit nila yung mga Pilipino ng mga high-tech na mga barel, high-tech na mga kung ano-anong mga gamit pandigma. O tapos, syempre, sasabihin nila, ganda, no? Ganda. O, bili kayo. Bili kayo para magkaroon kayo. O, naturuan na namin kayo kung paano gumamit o para magkaroon kayo ng gamit, bumili kayo. Hindi naman sila nagbibigay sa atin ng gamit. Pag umalis man sila, dala-dala naman nila yung mga gamit na pinahiram nila sa atin. So sila lang ang nakikinabang sa atin kasi bibili tayo ng gamit or kung hindi man, nakikinabang sila sa survival natin, yung ating survival expertise. Kasi yung mga Pilipino, yung mga sundalo natin, sanay yan sa bundok talaga. Kahit 2 linggo, meron nga silang tinatawag na Hell Week. Ibig sabihin, isang buong linggo silang hindi matutulog. Mag-o-operate lang sila. Ganyan kagaling yung mga sundalo natin. So sila matututo sila sa atin ng survival. Tapos tayo, matututo sa kanila ng mga high-tech na mga gamit. Tapos wala naman tayo nun. O, so sabi ni Pangulong Duterte, tanggalin na yan, visiting forces agreement. Kung gusto nila, magbayad sila sa atin kasi natututo sila sa atin eh. O, nagmatigas si Pangulong Duterte, ganun hindi mo ako bebentahan ng armas, binabayaran ko naman yan. O, dito ako pupunta sa China. Dito ako pupunta sa Russia. O, anong ginawa ng Amerika? O, di sabi, hindi na, bati na tayo. O, bati na tayo, wag na, sorry na. O, di ba? Ganun si Pangulong Duterte, ayaw mo sa akin. O, may mga iba pang tao dyan. O, edi friends to all, yun ang foreign policy ni Pangulong Duterte. Kaibigan mo lahat, di mo naman kailangang awayin eh. Kung makakatulong sa'yo, bakit mo aawayin? Walang-wala ka na, ikaw pa yung mayabang. Wala kang capability na makipaggera, ikaw pa yung pinakamatapang manghamon. Wala kang capability para anong tawag dito sa pagdating sa ekonomiya. Umaasa ka man sa labas. Ikaw ang numero 1 importer. 'Di ba? Importer, tayo ang bumibili, hindi tayo ang nag-i-export. O tapos magyayabang ka? Karamihan ng mga dito, ginagamit nyo rito nanggagaling sa bansa namin tapos yayabangan mo ko. Karamihan ng mga ibinibenta mo, binibili ko, tapos yayabangan mo ko. Oh, 'di ba? Yun ang masama rito kasi sa atin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Oh, sabi niya, kaibigan ko lahat yan. Amerika, kung gusto mo maipagkaibigan sa akin, pumila ka. Oh, kasi nakikipagkaibigan sa akin China, nakikipagkaibigan yung Russia, gusto mo rin maipagkaibigan, di good. Bakit ko kailangang awayin yung China dahil kaaway mo? Bakit ko kailangang awayin yung Russia dahil kaaway mo? Buti sana kung visa free kami sa inyo. Hindi naman. Hindi ba? Ganyan kang galing ang mga Duterte. Kaya ito sinasabi ni Inday Sara, nasayang talaga yung mga sinakripisyo ng mga bayani natin na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ganito lang ang ginagawa ng mga taga-gobyerno ngayon. Yan ang nire-reaksyonan ni Inday. Especially ma'am, kaning sa to ang mga kabatanunan po. Okay. Napakahalaga ng ating commemoration ng Araw ng Katitingan ngayong araw na ito dahil kailangan natin maalala at kailangan malaman ng ating mga anak yung sakripisyo ng sundalo para tayo ay mamuhay ng mapayapa dito sa ating bansa. Pero sabi ko nga kanina doon sa aking speech, sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Pangalawa, yung dahan-dahan na pagbalik ng insurhensiya. No? Nakikita natin na merong mga iba't ibang skirmishes sa mga lugar at nakikita natin doon. Katulad niyan, ang dami mga Pilipinong sundalo, intel operatives, ang nagbuwis ng buhay para labanan at ihinto na yung insurhensya. Isa kasi sa problema ng Pilipinas, yung insurgency, yung NPA, yung CPP, yung mga sumusunog ng mga cell sites, ng mga construction na equipment, salot yan sa bayang Pilipinas. Ang dami nang namatay sa ambush ng mga kasundaluhan at kapulisan. Sa operations, ang dami na rin mga nagbuwis ng buhay. Ilang taon na yung insurhensya sa atin. Sa buong mundo, tayo ang may pinakamatagal na insurgency. Sa buong mundo to ha. Research nyo. Oo. Ang insurgency sa atin, tila mo, more than 50 years old na yata o 50 anyos na. Napakatagal na hindi natin mapatay-patay. Hindi natin maubos-ubos. Ang dami nang nagbuwis ng buhay sa mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na yung mga asawa, anak,
mga manugang na mga sundalo, ang dami ng mga nangamatay. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, halos mauubos na yan, biglang nakipagkasundo itong gobyerno. Biglang nakipag-ceasefire yata talaga itong gobyerno at nakipagkasundo. Kita mo, buhay na buhay. Nung mga nakaraan lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, meron kang mga nakikita na mga nangangamatay na mga estudyante? Wala masyado, matindi ang operasyon noon. Kaya dahil sa tindi ng operasyon, sa tindi ng pressure ng gobyerno sa mga makakaliwa, yung mga makakaliwa, napilitan na silang maglapag ng armas at bumaba na sa kabundukan. Ang dami nating surrenderies noon. Ngayon, ganyan din ang nangyari sa Tokhang, mga bossing. Dahil nga matindi na ang pressure ng gobyerno sa mga durugista sa Pilipinas, nagkusa na silang sumuko at nagpakulong at nagparehab. Kesa manlaban sila at maging malamig na bangkay sila. Hindi ba? Yan yung magagandang naidulot ng mga nagawa nung mga nakaraang administrasyon. Ngayong administrasyon na to, tingnan mo. Marami na bang mga sumuko ngayong administrasyon na to na mga adik? Marami. Puno ba yung mga city jail natin ng mga na may kaso ng droga? Wala. Walang nahuhuli. Maraming nahuhuling drugs pero walang nahuhuling mga nagdodroga at saka ng mga drug lord. Oo, legit yan. Tingnan ninyo, alitagtag, di ba? Sa history ng buong Pilipinas, ngayong panahon na ito, nakahuli ng tonelada hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses. Oo, samantalang, yung makahuli ka lang ng 1 tonelada, sa buong history ng Pilipinas, yan na yung pinakamarami. Sa administrasyon ngayon, tonelada, tuloy-tuloy. Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Bakit? Walang supply. Walang supply nung panahon ni Pangulong Duterte. Dahil sa pressure ng gobyerno, dahil sa political will ng gobyerno para tugunan ang problema natin sa droga, anong ginawa ng mga adik? Di ba? Yung mga kapitbahay yung adik, it's either umalis sila sa lugar ninyo na ngayon nagsibalikan na, or sumuko sila, isubmit nila yung sarili nila at magpa-drug test sila ng kusa. Tama? Ganyan din sa mga insurgencies, sa mga NPA. Dahil sa tindi ng political will ng gobyerno para wakasan ang insurhensya sa Pilipinas, anong ginawa ng mga rebelde? Bumalik sila. Tapos si Pangulong Duterte, binigyan sila ng bagong simula. Ang problema, walang continuity. So baka ngayon, yung mga binigyan ni Pangulong Duterte ng bagong simula, baka nagsibalik na naman dyan. Kita ninyo nung nakaraan, ilang mga estudyante na yung mga nakikitang patay, ilang mga estudyante na yung mga nahuhuli na inaabandon na ng mga kasamahan nila. Galing na ito sa mga mayayamang universidad. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, lipana na naman yan sila. Ngayon sinasabi ni Inday na nasayang yung pagod ng mga militar, ng mga retiradong matatapang na mga uniformado, nasayang yung effort. Bakit? Kasi mauubos na Putang ina niyan. Mauubos na. Tapos gusto mong i-expose si Mary Grace Piatos na nagbibigay ng impormasyon laban sa mga makakaliwa. So talagang ngayon makikita mo, dahil makikita mo nagsasalita si Ridon, aktivista, yung mga makabayan, aktivista, si Leila de Lima, di umano kamag-anak or tiyahin yan yung asawa ni Joma Sison. So kung makikita mo, lahat ng nagsasalita, puros mga anti-Duterte. At pag anti-Duterte, it's either adik yan, korap yan, o komunista yan. Ganun lang yan. Walang anti-Duterte na mabait kasi wag nyo sabihin na si Pader anti-Duterte mabait. Hindi mabait yan si Pader. Maniwala kayo. Oo, kasi kung mabait yan si Pader, walang ibang gagawin yan kung hindi mangaral ng salita ng Panginoon. Oo, hindi niya aatakihin yung mga tao sa politika dahil hindi naman sila political. Ang trabaho ng mga spiritual na tao is yung ating spiritual state kailangan mapalakas pa nila. Kumbaga, ang nilalabanan ng mga nasa politika, yung problema ng tao, ang nilalabanan ng mga relihiyon, simbahan, ay yung demonyo. Yan problema. Pucha yan. Yung demonyo, yun ang nagpapalamon sa kanila. So yan ang masama ngayon. Di ba? Tingnan ninyo sino mga nagagalit sa Duterte. Yan lang mga yan. Wala nang iba. Ang recruitment ng ating kabataan dito sa grupong NPA. At pangatlo ay yung faltering ng Bangsamoro peace process. Nakikita din natin dito na na-agitate na
yung grupo Mabigat yan. Mabigat yung binitawan ni Inday na yan. Saklaw ni Inday lahat eh. Insurgency. Tapos pati Bangsamoro, yung community dyan sa BARM, yung agawan ng kapangyarihan dyan, yung pakikialam ng pamahalaan natin sa BARM, yung pakikialam sa pera ng BARM. Nako, magiging malaking gulo yan. Pag sumabog yan, hindi natin yan mapipigilan mga bossing. Alam ninyo, marami ako sana ikukwento tungkol sa BARM eh. Kung bakit hindi fit ang BARM sa klase ng gobyerno na meron tayo. Kasi mga datu-datu ang tao dyan, royalty ang mga tao dyan, may sarili silang batas. At yung mindset, kaugalian, batas ng Muslim, ng mga kapatid nating Muslim, lalo na yung mga sinauna pa na hanggang ngayon yun pa rin yung sinusunod nila, hindi akma sa sa ating form of government. Kaya nagkaroon sila ng sariling autonomy, 'di ba? Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, 'di ba, yung BARM. Kaya nagkaroon ng BARM kasi nga kahit anong pilit natin, hindi talaga kakagatin or yayakapin ng Bangsamoro yung gobyerno natin, because itong mga Bangsamoro na to, panahon pa ng Kastila, hindi yan sila nasakop ng mga Kastila. 'Di ba? Ang Kastila Kristyanismo, hindi sila nasakop ng Kastila kasi nga talagang exact opposite yung paniniwala, at yung itinatag na republika simula't simula pa hindi talaga magfi-fit sa sa mga batas, sa pamahiin ng mga kapatid natin diyan sa BARM. Kaya sa tagal na panahon, nagkakaroon ng gulo dyan para magkaroon ng kapayapaan dyan. Na natin sila. Pabayaan na natin sila na gumawa ng sarili nilang batas, maghalal ng sarili nilang mga leader. Pilipinas pa rin sila, part pa rin sila ng Pilipinas, pero meron silang autonomy. Ganyan ang nangyari dyan. So ngayon, alam nito ni Inday na nagkakagulo na yan, at it's a time bomb waiting to explode. It's a ticking time bomb, sabi nga nila. Na kung hindi mapofocus yan, mapaprioritize yan, wala, sayang yung mga pinaghirapan nung mga dati pang mga nag-usap-usap na mga taga-gobyerno at saka taga-Bangsamoro para magkaroon ng kapayapaan dyan. Pag sumabog yan dyan, wala na naman. Ang Mindanao, wala na naman. Magiging magulo na naman. May research niyo yan. ang MILF dahil hindi na nasusunod kung ano man yung mga napag-usapan, at nakikita nila mabagal yung pagbabago doon sa kanilang lugar. Thank you, ma'am. We have Sir Archil from GMA. Sir Archil? Ma'am, good morning po. Ma'am, napapatuloy po na crisis ngayon, lalo na sa enerhiya at sa lands, ma'am. Ano po yung dapat na hakbang na gagawin para pamahalaan kung maibsan yung nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan? Sa crisis ng langis, ma'am, ano pa dapat ang gawin ng ating pamahalaan upang maibsan yung nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan? Paniwala ko kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan? Napakaganda nung tanong. Si Inday ba, ito lang question. Si Inday ba, nagpunta dyan para magpa-interview? Si Inday ba nagkusa na pumunta dyan at nagbigay ng kanyang ng kanyang, mga sinasabi niya, voluntaryo ba niyang binigay yan? Pumunta siya dyan, hinarap niya yung media, nagtatanong yung media, sumasagot lang siya. Tinatanong siya ng media patungkol sa mga krisis na nangyayari ngayon. Anong sagot ni Inday Sara? Tulungan ang mga kababayan natin na ang ating Pangulo. Kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat... Ang tanong, ano po ba dapat ang ginagawa ng pamahalaan para masolusyonan itong mga problema na ito? Kung ako si Inday Sara, sasagot ako, ganito ang dapat na gawin natin. Boom, 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 boom. Kung halimbawa sumagot si Inday Sara ng kung paano niya gagawin, kung siya presidente, ganito ko gagawin. Kung halimbawa nagsalita siya ng ganun, will it matter? Sa tingin ba ninyo gagawin ng gobyerno yan? Yung magiging suggestion niya. Hindi ba ang gagawin nila kay Inday Sara, may sinabi si Inday, hindi ba hahanapan nila yan ng butas? Sasabihin nila na wala talagang alam, hindi talaga pwede. Di ba? Instead of, may idea pala si Inday, why not? Kausapin natin siya. Total, wala talaga tayong alam. Bobo tayo eh. Kung mayabang naman to si Inday at sinasabi niyang kaya niya, why not? Kausapin natin si Inday. For the sake of the Filipino. Kaya lang, meron silang pride na inaalagaan. Ayaw nila na makakuha ng credit si Inday Sara.
Kaya ngayon, kahit si Inday Sara, meron siyang suggestion, alam ni Inday na sasayangin lang niya yung laway niya kung ililay niya yung mga suggestion niya dahil hahanapan lang naman yun ng mali nung mga taga-gobyerno. Tama? Oh, so anong sagot ni Inday? Anong masasabi mo? Paano matutugunan itong mga problema na ito? O, anong sagot niya? Siguro dapat tanungin natin ng Pangulo. Ano ba yung mga ginagawa niya para matugunan ito? Kasi hindi siya yung tamang tao para mag-lay ng mga sagot patungkol sa issues na kinakaharap natin. Bakit? Bakit? Hindi niya trabaho yun eh. Ang trabaho ng Vice Presidente, kung hihingan siya ng opinion, kung itong mga nagtatanong na ito, hindi media, kung yung Malacanang nagtatanong nito, baka sakaling sumagot siya. At kung talagang matino ang isip ng Malacanang, i-acknowledge nila or pag-aaralan nila yung sinasabi ni Inday Sara. Why? Mahirap sa Metro Manila. Mahirap sa Cebu. Mahirap sa kahit sa ang dako ng Pilipinas. Kakagaling ko lang sa Davao. Kanina lang ako bumalik ng Maynila. I've been in Davao for almost every month nandiyan ako sa Davao. At tumatagal ako sa Davao, hindi lang isang araw, 2 araw. Linggo ang tinatagal ko dyan, 1 linggo, mahigit 1 linggo. And masasabi ko talaga na iba talaga sa Davao. Alam ba ninyo na yung crisis, hindi mo masyadong feel sa Davao. Wala kang makikita sa Davao na sobrang dami ng namamalimos. Meron talagang mga namamalimos. Alam nyo ba dyan sa Davao, bawal eh. Pagka ikaw nga daw may namamalimos, nagbigay ka, huhulihin ka eh. Bawal na bawal yan dyan. Dyan sa Davao, walang vandalism. O walang mga nakasulat dyan sa namakibaka. O revolusyon ang solusyon. Walang mga ganun. May kita mo, involved yung mga taga Davao City sa problem solving. O, involved. Hindi lang talaga nila maiwasan yung pagtaas ng presyo ng bilihin at saka ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero may ginagawa yung local government para yung mga kababayan nila ay yung mga constituents nila ay hindi magwatak-watak at magrambulan. Parang meron silang plan in place para yung mga tao hindi masyadong mag-alala. O pag nagpunta ka sa Davao, hindi mo mararamdaman talaga na mahirap katulad dito. Makikita mo nabawasan din yung mga sasakyan. Pero ang LGU kasi marami silang mga libreng sakay dyan eh. So in terms of yung mga commuters, yung public transportation nila dyan sa Davao, maayos eh. O hindi katulad ng Metro Manila pero maayos. At saka meron silang mga bus dyan na libre. Bukod dun sa Bagong Pilipinas bus yung Love Bus, bukod dun, si Mayor Baste, gumawa siya ng bumili siya ng mga bus na 10 at madadagdagan pa daw yun ng 10 para umikot at magbigay ng libreng transportasyon. Isa pa, inaano na nila, kino-convert na nila unti-unti dahil nakikita na nila itong problema na ito, hindi lang ngayon mauulit ito. Kaya sila, ini-electrify na nila yung mobility nila diyan sa Davao City. O dito ba naiisip ba natin 'yan? Wala. 'Di ba? Nakikita mo nag-work talaga yung gobyerno dito sa Davao City. Tsaka nakikita mo sobrang disiplinado talaga ng mga taga Davao. Dumating ako dito sa Maynila. Siyempre, pagdating ng Maynila, nag-grab ako, nag-interview ako ng Grab, tinanong ko yung Grab driver, kamusta? Naku, sir, wala na talaga. Grabe. Alam mo, sabi nga, yung kausap kong Grab kanina, hindi ako sir political. Wala akong pakialam sa away ng mga Marcos, ng mga Duterte. Labas ako dyan. Kaya lang, ang problema, may napakalaking problema ngayon. Siyempre, kanino ka tatakbo? Ginawa mo na lahat ng magagawa mo. Nag-drive ka na magdamag eh. Nagtrabaho ka na magdamag, ginawa mo na lahat ng makakaya mo, pero hindi talaga sapat eh. Pagka ganun, kanino ka na ngayon magtatanong? Sa mga leader ng nasa gobyerno, magtatanong ako sa kanila ngayon. Ginawa ko na ang lahat, pero hindi sapat dahil hindi naman kayo nagtaas ng pamasahe. Nagtaas lang kayo ng tas hindi pa ako nakatanggap ng ayuda. Pero hindi ako pwedeng huminto dahil hindi ako nakatanggap ng ayuda. Kailangan ko pa rin kumayod kasi may pamilya akong pinapakain now. Ang tanong, paano? Ganito na lang ba tayo? So ang pinaka bottom line pa din ng tatanungin ng mga Pilipino na may problema, yung mga namumuno sino ba presidente natin? Si Bongbong. So magtatanong sila, ano bang plano ni Bongbong? Hanggang kailan ba to? Hanggang saan ba ito? Kasi talagang ang dami na daw ng mga hindi na bumabiyahe at saka ang dami na daw, lalong-lalo na daw yung mga nagba-boundary. Sigurado nga daw ngayon maraming mahihila na mga sasakyan kasi di ba yung mga nagga-grab, kumukuha sila ng grab na sasakyan tapos huhulugan nila. Yung hulog galing dun sa kinikita nila. Yung iba, operator, may driver sila. Yung iba, kumuha ng sasakyan, sila mismo ang nagda-drive ng mga sasakyan nila sa grab. Diyos ko po, sabi nila, yari talaga. Baka daw,
kung hindi daw ano ang gusto nga daw ng mga ano ngayon, ng mga operator ngayon na sana kausapin ng gobyerno yung mga bangko na wag maghila ng mga sasakyan kasi nga lalong-lalo na kung yung mga sasakyan ginagamit sa trabaho sa negosyo, sana magbigay ng ano ng yung ano ba, yung parang grace period ba sa pagbabayad ng monthly amortization ng sasakyan kasi hindi na daw nila talaga kayang bunuin. Mamimili daw sila eh. Either yung kanilang kita mapupunta sa ano sa operator o sa hulog sa sasakyan o sa sikmura nung pamilya nila, mamimili daw sila. Dati, kaya daw nilang pagsabayin yun. May kitang konti, nakakapaghulog pa ng kotse. Baka sakali, sa loob ng 5 taon, sa'yo na yung kotse, o edi kahit pa paano, ano na, kumita ka na, hindi ba? Ngayon daw, mamimili ka na lang, pakakainin mo yung pamilya mo o iuhulog mo sa kotse. Pag pinakain mo yung pamilya mo, mawawala kabuhayan mo. Kasi yung kotse na hinuhulugan mo, 1-2 buwan ka lang hindi makapaghulog dyan ng, ng amortization, hihilain na ng bangko yan eh. Kung alimbawa naman, lalo mong hindi mapapakain yung pamilya mo, dahil mawawala yung kabuhayan mo. Ngayon naman, kung uunahin mo naman yung bayaran yung sasakyan, may sasakyan ka nga, pero putik yan, gutom na yung pamilya mo, putol ang kuryente mo, putol ang tubig mo, baka wala ka rin pambayad ng upa kasi kung nangungupahan ka rin ng bahay. Di ba? Ganyan yung kinakaharap. Basic lang ito na kinakaharap ng mga Pilipino. Kanino ka tatakbo? Kanino ka tatakbo? Kaya ngayon, tinan nyo yung mga tao nagdadasal. Pucha, kung walang plano ito, Lord, kung walang plano to, kunin mo na. Kung hindi naman ito kayang ayusin yung problema na kinakaharap namin ngayon, siguro maganda kunin mo na. Kung may cancer daw talaga. Naku, sana. Di ba napapaganon yung mga tao kaninong kasalanan yun? Ano sagot ni Inday? Patanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Thank you. Diba? If there's someone who should be asked kung may plano sa bayang Pilipinas, hindi si Inday, it should be the President. Ask the President. Nung nakaraan, meron diyan sa Malacanang nagtanong. Sabi, "Ma'am, pagdating po sa ano bang tawag nila doon, yung subsidy. Pagdating po sa subsidy, bakit po hindi natin gayahin yung Taiwan?" Gumanon yung broadcaster. Alam mo sabi ni Claire Castro, meron na tayong subsidy Gumanon. Tanga talaga. Bobo talaga. Akala niya yung subsidy, yung ayuda, yun na yun. Sa atin kasi ganun ang subsidy. Sa ibang bansa, hindi. Sa ibang bansa, di ba, ine-explain ko sa inyo yan, ang ginagawa ng gobyerno, meron silang state-owned na gasolinahan. Yung state-owned company na yon ng gasolinahan, kung halimbawa ang diesel ay nakuha nila ng 60 pesos, may pera ng gobyerno na mapupunta sa kumpanya na yun para ibaba nila yung presyo at ma-afford ng mga magpapagasolina sa kanila ng mga ng sambayanan. Sa Taiwan ganyan. Yung pera ng national government ilalagay nila doon sa yung subsidy na ilalagay, hindi nila ibinibigay sa tao pa 5,000, hindi. Ang ginagawa nila, ilalagay nila doon sa resources. Ngayon, yung resources, instead, 100 pesos ang benta nila ng diesel dahil yun ang benta ng Shell, halimbawa, ng private company na Shell. Tapos ako, Boss Dada Gasoline Station, pag-aari ako ng gobyerno. Ang gasolina sa akin 50 lang, sa kanila 100. So ba't magpapagasolina sa kanila? Sa akin lahat magpapagasolina. Ano yun? Subsidized ng gobyerno. Yung parang NFA nga yan Ganon din yung konsepto. Walang pinagkaiba. So yung tanong, bakit hindi po natin gawin yun? May subsidy naman tayo. Hindi po. Yung subsidy natin, nagbibigay kayo sa bawat, sa targeted individuals yung binibigyan ninyo Dito po, hindi targeted. Ilalagay natin sa yung pera sa halimbawa, Department of Energy para bumili si Department of Energy ng gasolina. Tapos, yung kalahati ng presyo ng binili nila, yung subsidy doon mapupunta para makakuha yung mamamayan. Hindi targeted. Kung sino yung magpapagas, makakatipid. Anong sabi ni Claire Castro? Pag-aaralan natin yan, putangin yan. Diba? Gago, diba? Nasa sitwasyon na tayo na ito. Pag-aaralan pa din. Anong ginawa nyo dyan sa loob ng 2 taon? Last question. VP, sa latest WR Numero survey, you are leading for the presidential this 2028. Any comment?
alam niyo, sa totoo lang, sinabi ko na dati, no, ako mismo hindi ako nagpapasurvey. Dahil unang-una mahal yung pagpapasurvey. At pangalawa, itong mga survey na ito, hindi natin alam kung totoo ba talaga yung kanyang data, kung ano yung nakikita dyan sa iba't ibang komunidad natin sa buong bansa. Pero, sabi ko nga, lagi, nagpapasalamat ako at kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng ating mga kababayan sa aming kakayahan para magbigay ng makatotohanan na serbisyo. Alright, thank you. Yun lang. Ito lang. Ay, ma'am, Sabi libreng yung dagdagan sakay. ninyo. Oo, libreng sakay daw po, ma'am, magpapatuloy pa po ba daw amidst the oil crisis na ito ang nasinati karon, ma'am? Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay merong proyekto na libreng sakay, no, para sa lahat. At ito ay isang proyekto na sinimulan namin noong 2022 dahil nakita namin na kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan in terms of O ganyan ka-proactive si Inday. Wala pa tayong krisis sa diesel, sa gasolina, sa kung saang petroleum products. Wala pa tayong problema, may libreng sakay na siya. O ganyan mag-isip ang mga Duterte, laging una, bago pa magka-problema, ginagawa mo na. O ngayon may problema na ganito. May libreng sakay sila na in place na. Binabudgetan na talaga nila. Hindi yung saka ka lang maglilibreng sakay dahil may problema na. Yan ang kaibahan ng mga Duterte sa mga nasa gobyerno ngayon. savings sa daily expenses nila. At ito ay tutuloy, lalo na ngayong merong krisis. Ang galing, di ba? Ma'am, may krisis po ngayon. Magtutuloy ba? Sentido komon. Nung wala ngang krisis, ginagawa namin yan. Ngayon pa kaya na may krisis. Kaya nga namin ginagawa yan para makatulong. Alam nga naman titigil kami dahil may krisis. Hindi, tuloy-tuloy yan at mas lalong dapat magtuloy yan ngayon. Kung binabudgetan namin yan ng ganitong amount before dahil tumaas ang cost ngayon, babudgetan pa rin namin yan. Mas mataas nga lang. Pero tuloy yan. Ano ba namang klaseng tanong yan? Merong sobra at bigla ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. VP, update na lang dun sa 2028 elections. May ano ka na ba, initial list sa 12 senators slate mo or possible mas marami pa sa 12? Wala. Wala pa akong senators. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang ganoon para sa senators list sa elections sa 2028. VP, can you name them yung nag-present na? Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay... Tignan mo, si Inday Sara pag sumagot, di ba? Spontaneous. Pag tinanong mo, sagot. Mabagal ba siya magsalita? Mabagal para maintindihan mo. Kaysa naman katulad ni Bongbong, binibilisan yung salita pero wala naman nako-construct na thought. Bobo. Ngayon, meron siya, yung mga bashers ni Inday, elementary na lang daw yung kinakausap. Nag-ano pa, nagbabasa pa. Abay, natural. Para yung mensahe mo, hindi maligaw. Kasi mga bata yan, baka mamaya magkamali ka na sasabihin dyan. Si Bongbong Marcos nga, Diyos ko, kahit sinong kausap mo, bata, matanda, putangin na, para ka nakipag-usap sa para ka nakipag-usap sa puno Wala talagang direksyon Tingnan niyo gano'ng agaling si Inday Sara sumagot sa mga tanong ng mga media. Kahit paulit-ulit, sinasagot niya pa rin paulit-ulit. At yung sagot niya, may talaga, may substance. Hindi naman si Bongbong. Nagbigay siya ng nagbigay ng speech sa mga teacher. Tapos, yung mga teacher daw naghahanda, nagluluto ng tuni-tuniladang pansit. Anak ng tinapay naman. Sabi ko nga kung yung manner lang ng pagsasalita ni Inday ang pagbabasihan ninyo kumpara naman kay Bongbong, Diyos ko po. Kung walang direksyon si Inday sa tingin ninyo magsalita, paano na si Bongbong? Sabi ko nga sa inyo, mas naiintindihan ko pa si Sir Jack Argota magsalita kahit ngongo yun Si Bongbong, putsang ina, mas masahol pa sa ngongo na lasing pa. Diyos ko po. Hinaharas, tinathreaten, pinafailan ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan.
Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates pa lang. Dahil wala pa namang filing ng candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila or hindi. Antayin natin sa darating na, at malapit na yon, darating ng period of filing ng candidacy sa susunod na. Sa susunod na taon. Last na lang, VP, kailan ang right time na i-declare mo yung Vice President mo? Running mate mo yung right time? Kailan? Depend kung ready, kung meron na. Dahil sa ngayon, wala pa naman ako Vice President na candidate na kasama. Kung meron na at ready na siya, na magpahayag na siya ay tatakbo bilang Vice President. Tingnan mo, si Inday Sara, kino-consider niya ba sa pagtakbo niya sa 2028 yung impeachment na nangyayari ngayon? She's too confident. Kasi kung ako yan, wala pa eh. Presumptive candidates pa lang naman kami kasi hindi pa naman kami nagpa-file ng COC. And meron pang impeachment eh. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa impeachment na yan eh. Kasi kapag na-impeach ako, hindi na ako pwedeng tumakbo sa 2028. So, pointless kung sasagutin ko yan ngayon. So, let us wait. Kung ako, ganun ang gagawin ko. Pero si Inday, considering na mainit yung issue ng impeachment, hindi niya yun kino-consider. Hindi niya isinasama sa considerations niya yung possibility na siya ay ma-impeach. Ibig sabihin, kumpiyansa talaga si Madam. I didn't do anything wrong. Wala akong ninakaw. Lahat yung mga ginagawa ninyo, fishing expedition lang yan. So, hindi ko yan i-consider o hindi ko yan isasama as part of my considerations pagdating ng 2028. Galing, di ba? So, alam mo yun, salita ng salita si De Lima, salita ng salita si Ridon, salita ng salita kung sino-sinong mga ulul na bumabati ko sa kanya. Nakikita niyo si Inday na apektado? Sinasagot ba ni Inday? Hindi. Why? Because there's always a proper forum para sagutin lahat ng mga yan. At yun ang Senado. Let us wait for the Senate impeachment court proceedings para masagot ang lahat ng yan. But until then, bahala kayo sa buhay nyo. Bumula ang mga bibig ninyo. Kahit ano pang gawin ninyo, you've been ruining my name for 4 years already. And clearly, hindi naniniwala ang mga tao. So, there's no way na yung klase ng paninira nyo before, yun pa rin ang ginagamit nyo ngayon and you expect a different result? Bobo kayo. Wala na kayong alam na ibang pwedeng ibato kay Inday. Kaya yung binabato nyo sa kanya ngayon, recycled na, panis na. Hindi nakakagatin ng taong bayan, sawang-sawa na yung mga puta hanggang ngayon may Grace Piatos pa rin. 3 years, 2 years na yan. Wala na bang iba? Oo, di ba? Thank you. Thank you, ma'am. Price. Real prices na. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo. VP, may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo malubha. Tinanong siya tungkol sa health ni BBM. Nakita niyo naman yung yung reaction niya, 'di ba? Parang baliwala naman sa kanya. Nakita mo reaction niya? Good luck sa kanya. Thank you. 'Di ba? Ano sagot niya? Good luck sa kanya. Simple. Natawa ba siya? Pinagtawanan niya ba? O bakit nagalit na galit si Claire Castro? Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali